Okay mga boss, so habang hinihiwa ko to kanina dito sa gilid, na akala ko naka-time time lapse na, hindi ko pala na-record kaya ito mahiwa na. So may shorted siya mga boss. Tapos dito naka-shorted din. Yan. Pero minsan nawawala to, tingnan mo, gagalawin ko yan, meron. Tingnan na natin kung ano nangyari dito sa tabi na natin yung tester. Tingnan natin yung hiniwa ko kasi to para malaman natin kung anong dahilan ng pagkaano niya. Yan. Yan. Yan yung niya. Tingnan natin dito isa-isa. Yan. Malalaman natin dito mga boss kung saan siya nagdikit. Kasi malamang yung nito nagdikit. Yan. Yan. Ayun. Parang may tama na agad dito. Yan o. So mamaya ilapit natin yan. Tanggalin lang natin yung cover. Isa-isa natin yung itatanggalin. Dandahan natin Ayun. Nakita na natin yung pinaka problema. Nagkaroon pala ng blister. Ayan o. Yan nangyari. Kita nyo ba? Ang kulit no. Nilapit ko na nga. Dito tayo sa maliwanag. Ayan o, kita ko yan. Nagkaroon ng blister dyan o. Ayan. Ano natin. I-pull out pa natin ng maigi. Ito nangyayari pag na kung mapapansin nyo yan pala nangyari dyan ayan yung blow, nabalatan yung blow, ayan ibig sabihin yung wire niya na yung cover niya ng ng sa blow hindi maganda hindi din maganda talaga yung ginamit nila dito na materialis, kaya pag naiipit nagkakaroon siya ng short ayan ayan, umusli siya mga boss, na-expose. Ayan nangyari. Yan po nangyari kaya nagka-short. So may short na rin yung puti, baka may yung puti may na-blister na rin. Ayan tingnan natin, ituloy pa natin. Tingnan natin isa-isa. So ibig sabihin itong na to maganda sana, kaya lang yung quality ng materials na ginamit niya hindi kagandahan. Siguro pag ikot-ikot, pwedeng pag ikot-ikot lang yan kasi hindi naman lahat ng cable nito na pinagawa ng may-ari ay nasa sahig. Meron namang galing ng mixer lang papunta lang sa amplifier o kaya galing sa keyboard papunta lang sa mixer. Minsan magkatabi lang yun mga boss Yung mga nakakalatag lang talaga na wire sa sahig, yung pang microphone, pang guitar, yun lang siguro. Pero itong ibang audio cable na kasi isang set to marami itong pinagawa yung yung customer ko. Kasi dumayo na nga sila sa round kasi bumili sila ng amplifier ata at saka mixer. Sabay nagpa-assemble na rin sila nito. Yan. So baka subscriber ko din yung nagpagawa nito. Yan. Malalaman mo ngayon kung ano naging problema ng microphone cable mo. Isa-isahin natin to mga boss. Pagtiyagaan nyo na at medyo
Yan. So tingnan natin dolo-dolo. Kasi yung puti may usli din eh. At tanggalin natin dito. Tanso na to mga boss. May tatansuin ako. Siguro kalasin ko na, ikat ko na kasi mahaba na yung video natin. Iyan ko lang muna ang tanso. So ayan mga boss, nakalas ko na tanso to mga boss, tanso. Ito nga yung naging problema sa ano, yung kulay blue. Ayan nga yung naging problema niya. Hindi ko lang alam kung bakit dito ayaw mag-zoom. Asa na ba ito? Ito yung napansin natin, kaya nag-shoot yung kulay blue. Ayan o. Yan. Yan, lapit ko na lang ha. Yan. Ayan mga boss. Ano ba yan eh? Nasasagi ko yung ano. Yan nangyari oh. Nagkaroon siya ng blister. Kaya pumutok yung ano, dumikit na yan. Yan. Hindi pa naman ano, talagang may problema na yung wire na to. Kung mapapansin nyo, hindi siya tuwid. So hindi naman resulta to ng pagtutupi eh. Tansya ko eh. Talagang sa simula pa lang ganito na yung ano nyo. Ayan o. Itong isa malapit na o. Ganon din ang puti mga boss. Sa puti wala namang malaki talagang problema. Pero kung mapapansin nyo din talaga o. Halos parehas lang sila. Yun lang, sana may ano, may natutunan tayo dito sa ano na sa quantum siguro ganon. Sa Broadway pag nagkaroon ng ano, nagkaroon ng problema sa Broadway ko, kasi Broadway yung ginagamit ko, balang araw maghihiwa din tayo at titingnan din natin yung laman. Sa ngayon hindi ko muna ihiwain yung Broadway kasi buo naman mga boss, sayang din. So pag may sira, may, pero matagal na akong ano eh, mga ilang taon na eh gumagamit ako ng Broadway. Wala pa naman ako na encounter na ganon. Dito lang sa Quantum. Sana itong isa, itong Quantum Pro, asa na ba yung Quantum Pro? Sana itong Quantum Pro ay hindi ganon. Pero mukhang hindi naman ganon kasi sa itsura ng ano niya eh. Maganda naman yung itsura ng ano nyo. Yan, maganda naman yung ano niya. Saka hindi siya, walang sinyalis na ano eh. So, ito siguro kung gusto nyo mag Quantum Pro na lang kayo. Hindi ko lang alam sa ibang tindahan sa Raon kung magkano, pero sa Dico nasa 70 per meter to. Malamang pag dito to sa amin, siguro papatungan to ng 5 piso per meter ng nagtitinda. 75 or 80, depende. Kasi mataas sa amin dito yung business tax at saka renta. Okay, ito, malabo na ako magtinda nito. Napakamahal ng isang rolyo nito. Malamang ang rolyo nito nasa ano, 6,000 siguro, 6,500. Kunti lang naman po kasi ang ano, mga boss. Sa mga hindi nakakalam, kunting-kunti lang po ang tubo sa wire. Depende yan kung magkano yung bibinta. Hindi ko nasasabihin sa inyo kung magkano ang perolyo ng ganito, ganyan. Try nyo na lang po magtinda pa. Ako may mga paninda din akong wire dyan eh. Kapiraso lang oh. Ayan oh. Ay. Ayan yung tinda kong wire. Ayan, Broadway. Kulay blue pa nga yung ano eh. Kapiraso lang kasi. Yung mga kailangan lang talaga. Logi din naman kasi kung magtitinda ka ng wire. Lalo na kung hindi naman araw-araw nabibili. Yung mga wire ko hindi naman araw-araw may bumibili niyan eh. Kaya ano, talo, kunti-kunti lang talaga tubo dyan sa wire mga boss. Maintindihan nyo yan pag nag-shop kayo at nagtitinda kayo. Paano yan? Hanggang dito na lang yung vlog natin mga boss. Maraming salamat. At sana nakatulong tong video natin. God bless po sa ating lahat.